Sa isang tahimik na umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, isang matandang lalaki ang abala sa kanyang bakuran. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang si Tatay Aling, isang simpleng magsasaka na namumuhay ng payak at tahimik. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin siya kailanman nagreklamo sa hirap ng buhay. Sa kanyang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid, nakasanayan na niya ang simpleng pamumuhay. Gumigising ng maaga, nagdidilig ng mga halaman, at nag-aalaga ng kanyang maliit na taniman ng gulay. Sa likod ng kanyang bahay ay may isang bakuran na matagal na niyang pinapangarap ayusin. Noon pa man ay nais na niyang palawakin ang kanyang taniman upang magkaroon siya ng dagdag na ani. Sa araw na iyon, ilyaman maonem, batyon, dala niya ang kanyang lumang pala. Ang bakal nito ay medyo kalawangin na, ngunit matibay pa rin. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Nagsimula siyang maghukay. Sa una ay karaniwang lupa lamang ang kanyang nahuhukay, malambot, mamasa-masa at puno ng maliliit na bato. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghuhukay, may naramdaman siyang kakaiba. Tumama ang dulo ng kanyang pala sa isang matigas na bagay. Napahinto siya. Parang may natamaan akong kakaiba, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang tinanggal ang lupa sa paligid nito gamit ang kanyang mga kamay. Habang tinatanggal niya ang lupa, unti-unting lumitaw ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ito ay isang lumang kahon. Ang kahon ay yari sa makapal na kahoy at may mga bakal na gilid. Halatang napakatagal na nitong nakabaon sa lupa dahil may mga marka na ito ng panahon, kupas na ang kulay at bahagyang kinakalawang ang mga bakal na bahagi. Nagtaka si Tatay Aling. Hindi niya matandaan na may nagbaon ng anumang kahon sa kanyang bakuran. Matagal na niyang pag-aari ang lupang iyon. Kanino kaya ito? Tanong niya sa sarili. Maingat niyang hinukay pa ang paligid hanggang sa tuluyan niyang mailabas ang kahon mula sa lupa. Mabigat ito. Halos manginig ang kanyang mga braso sa bigat habang inilalagay niya ito sa ibabaw ng lupa. Sandali siyang naupo sa tabi nito upang magpahinga. Habang tinitingnan niya ang kahon, pabusinindig-on, napansin niya ang kakaibang disenyo sa takip nito. May mga ukit na tila simbolo o mga sinaunang marka. Hindi niya maintindihan ang mga iyon. Para bang hindi ito ordinaryong kahon. Naramdaman ni Tatay Aling ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang halo ng kaba at matinding kuryosidad. Dahan-dahan niyang hinaplos ang takip. May maliit na kandado ito ngunit tila matagal nang nasira dahil sa kalawang. Sa bahagyang pagtulak lamang ay kusang bumukas ang takip. Unti-unti niyang itinaas ang takip ng kahon. Sa sandaling iyon, tila lumamig ang hangin sa paligid. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang katawan. Pagbukas ng kahon, nakita niya ang isang aklat. Hindi ito pangkaraniwang aklat. Makapal ito at ang pabalat ay yari sa tila lumang balat. Ang gilid nito ay may mga gintong disenyo na kumikinang kahit sa mahinang sikat ng araw. May mga ukit din sa gitna ng pabalat. Mga simbolong hindi niya kailanman nakita. Para bang ang aklat ay mula sa ibang panahon. Dahan-dahan niyang kinuha ang aklat mula sa kahon. Sa sandaling mahawakan niya ito, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang kamay. Hindi ito mainit. Hindi rin malamig. Ngunit tila may kakaibang enerhiya ang aklat. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Anong klaseng aklat ito? Mahina niyang tanong. Binuksan niya ang unang pahina. Ngunit ang mas lalong ikinagulat niya ay ang laman nito. Ang mga pahina ay puno ng sulat na hindi niya mabasa. Ang mga letra ay kakaiba. Tila sinaunang wika o simbolo na hindi niya pa nakikita. Habang pinagmamasdan niya ang mga pahina, napansin niya ang isang bagay. Unti-unting nagbago ang ilang mga letra. Para bang gumagalaw ang tinta sa pahina. Napaatras si Tatay Aling sa gulat.
Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang nakita. Lumapit siyang muli at muling tiningnan ang pahina. Ngayon ay mas malinaw na ang mga salita. At sa pagkakataong iyon, unti-unti niyang naintindihan ang nakasulat. Para bang ang aklat mismo ang nagbabago upang mabasa niya ito. Ang unang linya ng pahina ay nagsasabing, ang sino mang makatagpo sa aklat na ito ay hindi pinili ng pagkakataon, kundi ng tadhana. Napalunok si Tatay Aling. Pakiramdam niya ay parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Hindi na siya nakatiis. Isinara niya agad ang aklat. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa sa kanyang natuklasan o matakot dito. Ngunit may isang bagay siyang alam. Ang kahon na kanyang nahukay ay hindi ordinaryo. At ang aklat na nasa loob nito ay may lihim na maaaring magbago ng kanyang buhay. Hindi niya pa alam kung ang lihim na iyon ay magdadala ng biyaya o ng kapahamakan. Habang hawak niya ang aklat, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Sa pinakahuling pahina ng aklat ay may isang pahinang tila kusang nagbukas. May isang pangungusap doon na malinaw ang pagkakasulat. Buksan mo muli ang aklat sa pagsapit ng hating gabi. Napatingin si Tatay Aling sa langit. Malayo pa ang gabi. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niyang ang araw na iyon ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa, ang napos ay nasa kanyang mga kamay. At hindi na niya iyon maibabalik pa. Matapos niyang mahukay ang mahiwagang kahon at makita ang kakaibang aklat sa loob nito, tila hindi na siya mapalagay sa kanyang sarili. Ilang beses niyang sinubukang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa bakuran, ang pagdidilig ng mga halaman, ang pag-aayos ng mga tanim na gulay, ang paglilinis sa paligid ng kanyang bahay. Ngunit sa bawat sandali ay bumabalik ang kanyang isip sa aklat na nasa loob ng kanyang bahay. Ilang ulit niya itong tinitingnan. Nakapatong lamang ito sa lumang mesa sa kanyang maliit na sala. Tahimik itong nakahiga roon, ngunit sa bawat tingin niya rito ay tila may kakaibang bigat ang presensya nito. Para bang hindi ito isang pangkaraniwang aklat. Minsan ay lumalapit siya rito at tinititigan ng pabalat. Ang mga ukit na simbolo sa gitna nito ay tila gumagalaw kapag natatamaan ng liwanag. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit sa bawat pagtingin niya ay parang may lihim itong nais ipahiwatig. Bandang hapon ay sinubukan niyang buksan muli ang aklat, ngunit kakaiba ang nangyari. Ang mga pahina nito ay tila dumikit sa isa't isa at hindi niya mabuksan ng maayos. Kahit anong pilit niya ay hindi ito gumagalaw. Napakamot siya sa ulo. Bakit kaya? Bulong niya. Bigla niyang naalala ang nakasulat sa huling pahina na kanyang nakita kanina. Buksan mo muli ang aklat sa pagsapit ng hating gabi. Napatingin siya sa bintana. Ang araw ay papalubog na. Habang lumalalim ang kulay ng langit, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung bakit niya nais sundin ang utos ng aklat. Maaari naman niya itong itapon o ibaon muli sa lupa. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Parang may nagtutulak sa kanya na huwag itong bitawan. Lumipas ang gabi ng dahan-dahan. Matapos niyang maghapunan ng simpleng pagkain, kanin at kaunting gulay, umupo siya sa harap ng mesa kung saan nakapatong ang aklat. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay banayad na umiihip sa labas. Ang mga dahon ng puno ay marahang gumagalaw sa dilim. Paminsan-minsan ay maririnig ang huni ng mga kuliglig. Tumingin si Tatay Aling sa lumang orasan na nakasabit sa dingding. 11:00 na ng gabi. Isang oras na lamang. Habang naghihintay, sinubukan niyang magpahinga sa kanyang upuan. Ngunit sa halip na antukin, mas lalo lamang siyang naging alerto. Para bang alam ng kanyang katawan na may mangyayari. Lumipas ang kalahating oras. Pagkatapos ay ilang minuto pa. Hanggang sa dumating ang sandaling matagal niyang hinihintay.
Dahan-dahang tumunog ang orasan. 12 beses. Hating gabi na. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang pakiramdam ng hangin sa loob ng kanyang bahay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may malamig na simoy na pumasok sa silid. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang kamay sa aklat. Saglit siyang nag-atubili. Ngunit sa huli ay hinawakan niya ang pabalat. Sa pagkakataong ito, walang hirap niyang nabuksan ang aklat. Ang mga pahina nito ay kusang nagbukas sa gitna. Lumitaw ang isang pahinang wala roon kanina. At doon nagsimulang mangyari ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang mga letra sa pahina ay unti-unting nagliwanag. Hindi ito maliwanag na parang apoy. Ito ay parang mahinang liwanag ng buwan na dahan-dahang kumikislap sa papel. Napapikit si Tatay Aling sa gulat. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, napansin niyang ang mga letra ay malinaw na. Sa unang pagkakataon, mababasa na niya ang mga ito. Nakasulat doon, kung binubuksan mo ang aklat na ito sa oras na itinakda, ikaw ang napiling tagapagbantay ng lihim na matagal nang nakatago sa mundo. Napalunok siya. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang aklat na ito ay hindi lamang aklat ng mga salita. Ito ay aklat ng mga kapangyarihang matagal nang nakalimutan ng mga tao. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Patuloy siyang nagbasa. Ang sino mang magmamay-ari ng aklat na ito ay bibigyan ng kaalaman at kapangyarihan. Ngunit bawat kapangyarihan ay may kapalit. Napahinto si Tatay Aling. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ilang sandali siyang nag-isip kung itutuloy pa ba niya ang pagbabasa. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Ibinalik niya ang kanyang paningin sa pahina. Sa ilalim ng pahina ay may isa pang pangungusap. Mas malinaw ito kaysa sa iba. Ang unang lihim ay ipapakita sa iyo ngayong gabi. Sa sandaling mabasa niya iyon, biglang kumislap ang pahina. Napaatras si Tatay Aling sa kanyang upuan. Iyang aklat ay nagsimulang magliwanag. Hindi ito nakakatakot na liwanag, ngunit napakalakas nito upang magbigay ng anino sa buong silid. Unti-unting nagbago ang mga pahina. Parang may bagong sulat na lumilitaw sa papel. At habang tinitingnan niya iyon, may isang kakaibang imahe ang nabuo sa pahina. Isang larawan ng isang lugar. Isang lugar na tila pamilyar sa kanya. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Dahan-dahan siyang lumapit sa aklat. Mas pinagmasdan niya ang larawan. At doon niya napagtanto ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang larawang nasa pahina ay ang kanyang sariling bakuran. Ngunit may kakaiba rito. Sa larawan ay may isang bahagi ng lupa na kumikislap sa liwanag. Para bang may isa pang bagay na nakabaon doon. Napatayo si Tatay Aling. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang aklat ay hindi lamang nagsasabi ng mga lihim. Ipinapakita rin nito kung saan matatagpuan ang mga ito. Tumingin siya sa pintuan ng kanyang bahay. Sa labas ay madilim ang gabi. Ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang larawan ng lugar na ipinakita ng aklat. And sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring may higit pa siyang matuklasan sa ilalim ng kanyang sariling bakuran. Ngunit hindi niya alam na ang pagtuklas na iyon ay magbubukas ng isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa aklat, kundi tungkol din sa kanyang sariling kapalaran. Hindi makatulog si Tatay Aling matapos makita ang ipinakitang larawan ng mahiwagang aklat. Ang imahe ng kanyang bakuran na kumikislap sa pahina ng aklat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, ay malinaw pa rin niyang nakikita ang bahagi ng lupa na tila may nakatagong lihim. Tahimik ang buong paligid. Sa labas ng kanyang bahay ay madilim ang gabi at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting tanglaw sa bakuran. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng mga puno ay bahagyang gumagalaw. Tumayo si Tatay Aling mula sa kanyang upuan.
Tumingin siya sa aklat na nakabukas pa rin sa mesa. Ang pahina na nagpakita ng larawan ay hindi na kumikislap, ngunit malinaw pa rin ang nakaguhit na bahagi ng lupa sa kanyang bakuran. Para bang inaanyayahan siyang tuklasin iyon. Ilang sandali siyang nag-isip. Baka imahinasyon ko lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya upang sundan ang ipinakita ng aklat. Kinuha niya ang kanyang lumang lampara at sinindihan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang pala na nakasandal sa pader ng kanyang bahay. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Ang kanyang bakuran ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Tumingin siya sa paligid. Sinubukan niyang alalahanin ang eksaktong lugar na nakita niya sa pahina ng aklat. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng bakuran hanggang sa marating niya ang bahagi ng lupa na tila kapareho ng nasa larawan. Huminto siya. Tinignan niya ang lupa sa kanyang paanan. Wala naman itong kakaiba sa unang tingin. Ngunit nang ilapit niya ang lampara sa lupa, napansin niya ang isang bagay. May bahagyang marka sa lupa na tila bilog. Para bang matagal nang may nakabaon sa ilalim nito. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang pagpala. Unti-unti siyang nagsimulang maghukay. Ang bawat pagtama ng pala sa lupa ay nagdudulot ng mahinang tunog sa tahimik na gabi. Lumipas ang ilang minuto. Pawis na ang kanyang noo kahit malamig ang hangin. Habang lumalalim ang hukay, naramdaman niya ang parehong pakiramdam na naramdaman niya kanina, ang pagtama ng pala sa isang matigas na bagay. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang lupa sa paligid gamit ang kanyang mga kamay. At muli niyang nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang bato. Ngunit hindi ito pangkaraniwang bato. Ito ay bilog at makinis at sa ibabaw nito ay may mga ukit na simbolo na kahawig ng mga simbolo sa mahiwagang aklat. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Mas lalo siyang nagtaka. Maingat niyang hinila ang bato mula sa lupa. Medyo mabigat ito, ngunit nagawa niya rin itong maitaas. Sa ilalim ng bato ay may isang maliit na espasyo. Sa loob ng espasyong iyon ay may nakalagay na isang bagay. Isang maliit na kahon. Mas maliit ito kaysa sa unang kahon na kanyang nahukay. Ngunit mas kakaiba ang itsura nito. Ang kahon ay yari sa metal at may mga ukit na simbolo sa lahat ng gilid nito. Ang mga ukit ay tila kumikislap sa liwanag ng lampara. Napaatras si Tatay Aling. Hindi niya inaasahan na may isa pang bagay na nakabaon sa kanyang bakuran. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kahon. Habang hawak niya ito, naramdaman niyang tila bahagyang umiinit ang metal. Para bang may enerhiya sa loob nito. Dinala niya ang kahon papasok sa kanyang bahay. Ipinatong niya ito sa mesa sa tabi ng mahiwagang aklat. Tahimik siyang nakaupo habang tinititigan ang dalawang bagay na nasa harap niya. Isang aklat at isang misteryosong kahon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa maliit na kahon. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan ng buo, biglang kumislap ang pahina ng aklat. Napalingon siya. Ang aklat ay kusang nagbukas muli. Sa pahina nito ay may bagong mga salita na lumitaw. Dahan-dahan niyang binasa ang mga ito. Ang unang bantay ay nagising. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kahong iyong nahukay ay naglalaman ng isang bagay na matagal nang itinago upang hindi matagpuan ng mga taong may masasamang hangarin. Huminga ng malalim si Tatay Aling. Ngunit ang sumunod na pangungusap ang mas lalong nagbigay sa kanya ng kaba. Ngunit sa sandaling mabuksan ang kahong ito, may isang nilalang na magigising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Napaatras si Tatay Aling mula sa mesa. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kahong nasa harap niya ay hindi dapat basta-basta binubuksan. Ngunit sa kabila nito,
May kakaibang pakiramdam na nagtutulak sa kanya na tuklasin ang laman nito. Habang nakatingin siya sa kahon, napansin niya ang isang maliit na butas sa gilid nito. Parang lugar kung saan dapat ipasok ang isang susi. Napakunot ang noo niya. Wala naman siyang susi. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang pabalat ng mahiwagang aklat. At sa gitna ng pabalat ay may isang maliit na bahagi na unti-unting nagbukas. Mula roon ay may lumabas na isang lumang susi. Unti-unting gumulong ang susi sa mesa hanggang sa tumigil sa tabi ng maliit na kahon. Hindi makapaniwala si Tatay Aling sa kanyang nakikita. Ang susi ay tila eksaktong sukat para sa kahon. Napatingin siya sa aklat. Pagkatapos ay sa kahon. Sa huli ay sa susi. Alam niyang may mangyayari kapag binuksan niya iyon. Ngunit hindi niya alam kung handa ba siyang malaman ang lihim na nakatago sa loob nito. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang tanong. Ano ang nilalang na magigising kapag nabuksan ang kahon? Tahimik na nakaupo si Tatay Aling sa harap ng mesa habang nakatingin sa maliit na kahon at sa susi na kusang lumabas mula sa mahiwagang aklat. Ang liwanag ng lampara ay marahang sumasalamin sa metal na kahon. Ang mga ukit na simbolo sa ibabaw nito ay tila mas malinaw ngayon kaysa kanina, para bang nagigising din ang mga ito. Sa labas ng bahay ay nananatiling tahimik ang gabi. Ang hangin ay malamig at ang mga kuliglig ay patuloy na umaawit sa dilim. Ngunit sa loob ng maliit na bahay ni Tatay Aling ay may kakaibang tensyon na tila bumabalot sa buong silid. Hinawakan niya ang susi. Malamig ito sa kanyang palad. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang gagawin. Ang babala ng aklat ay malinaw. May nilalang na magigising kapag nabuksan ang kahon. Ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan niyang inilapit ang susi sa butas ng kahon. Sandali siyang nag-atubili. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos ay ipinasok niya ang susi. Saktong-sakto ang sukat nito. Unti-unti niyang iniikot ang susi. Isang mahinang tunog ang narinig sa loob ng kahon. Isang tunog na parang matagal nang hindi gumagalaw na mekanismo. Pagkatapos ay may narinig siyang mahinang click. Nabuksan na ang kandado. Nanatiling tahimik si Tatay Aling. Ilang sandali siyang nakatingin lamang sa kahon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa sandaling bumukas ang kahon, may kakaibang liwanag na lumabas mula sa loob nito. Hindi ito nakakasilaw na liwanag, ngunit sapat upang punuin ng kakaibang ningning ang buong silid. Napaatras si Tatay Aling. Sa loob ng kahon ay wala siyang nakitang ginto o alahas. Sa halip ay may nakita siyang isang maliit na bagay na nakahiga sa gitna ng kahon. Isang lumang bato na tila kristal. Ang kristal ay kulay asul at bahagyang kumikislap. Sa loob nito ay tila may umiikot na liwanag na parang buhay. Habang tinititigan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kristal, biglang nagbago ang hangin sa loob ng silid. Ang apoy ng lampara ay kumisay. Ang pinto ng bahay ay bahagyang gumalaw kahit walang hangin. At sa loob ng kahon, ang kristal ay biglang nagliwanag ng mas maliwanag. Napaatras si Tatay Aling. Ang liwanag ay lumawak hanggang sa bumuo ng isang anyo sa ibabaw ng kahon. Unti-unting nagkaroon ng hugis ang liwanag. At sa loob ng ilang segundo ay nabuo ang isang kakaibang nilalang. Ito ay hindi ganap na tao. Ang kanyang katawan ay parang gawa sa liwanag at usok na kumikislap sa hangin. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na kulay asul na tila nagliliyab sa katahimikan ng gabi. Napatayo si Tatay Aling sa takot. Ngunit ang nilalang ay hindi mukhang galit. Sa halip ay tila mahinahon itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ang nilalang sa isang mababang ngunit malinaw na tinig. Matagal na akong natutulog. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Aling. Hindi niya alam kung paano siya sasagot.
Ang nilalang ay patuloy na nakatingin sa kanya. Ang taong nagbukas ng kahon ay siya ring nagising sa akin, sabi nito. Napabuntong hininga si Tatay Aling at naglakas loob na magsalita. Ano? Ano ka? Tanong niya. Ang nilalang ay bahagyang ngumiti. Ako ang bantay ng unang lihim. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Lumapit ng bahagya ang nilalang sa mesa kung saan nakapatong ang mahiwagang aklat. Tumingin ito sa aklat na tila matagal na nitong kilala. Ang aklat na ito, sabi ng nilalang, ay naglalaman ng mga lihim na hindi dapat mapunta sa maling kamay. Napatingin si Tatay Aling sa aklat. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit ako? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang nilalang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang lalong nagpalito sa kanya. Dahil ikaw ang napili. Ang sagot na iyon ay hindi nakatulong sa kanyang pag-unawa. Napili para saan? Tanong niya. Ang nilalang ay muling tumingin sa kristal sa loob ng kahon. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Tatay Aling. Ang aklat ay naghahanap ng tagapagbantay. At sa mahabang panahon, ikaw ang unang taong nakatagpo nito. Tahimik ang buong silid habang pinoproseso ni Tatay Aling ang kanyang narinig. Hindi niya kailanman inisip na ang simpleng paghuhukay sa kanyang bakuran ay magdadala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ang nilalang ay muling nagsalita. Ngunit ngayon na nagising na ako, may isang bagay kang dapat malaman. Napatingin si Tatay Aling sa kanya. Ano iyon? Tanong niya. Bahagyang naging seryoso ang mukha ng nilalang. Ang aklat na hawak mo ay hindi lamang naglalaman ng mga lihim. Sandali itong tumahimik. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagdulot ng matinding kaba sa puso ni Tatay Aling. May mga nilalang din na naghahanap dito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mga nilalang? Tanong niya. Tumango ang bantay. At kapag nalaman nilang may nagbukas ng aklat, bahagyang lumabo ang anyo ng nilalang habang sinasabi ang mga susunod na salita. Darating sila. Tahimik na napatingin si Tatay Aling sa aklat na nasa mesa. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan ang bigat ng bagay na kanyang natagpuan. Ang mahiwagang aklat ay hindi lamang lihim ng nakaraan. Ito rin ay simula ng panganib na maaaring dumating sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang tahimik na pamumuhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Tahimik ang buong bahay ni Tatay Aling matapos magsalita ang bantay na nilalang. Ang kristal sa loob ng kahon ay patuloy na naglalabas ng mahinang liwanag. At sa liwanag na iyon ay malinaw na nakikita ang anyo ng bantay na tila gawa sa usok at ningning. Si Tatay Aling ay nananatiling nakatayo sa tabi ng mesa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Ang simpleng aklat na kanyang nahukay ay tila nagbukas ng isang mundo na hindi niya kailanman inakala na umiiral. Ang bantay ay tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi na maibabalik ang aklat sa pagkakatago, sabi nito sa mahinang tinig. Sa sandaling binuksan mo ito, nagsimula na ang paggalaw ng mga lihim na matagal nang natutulog. Napabuntong hininga si Tatay Aling. Hindi ko naman sinasadya, sagot niya. Tanging naguhukay lamang ako sa aking bakuran. Tumango ang bantay. Alam ko, ang aklat ay hindi natatagpuan ng aksidente. Sandaling natahimik ang silid. Biglang kumisay ang apoy ng lampara. Napalingon si Tatay Aling sa pintuan. May kakaiba siyang naramdaman. Para bang may presensya sa labas ng kanyang bahay. Napansin din iyon ng bantay. Unti-unti itong lumapit sa bintana at tumingin sa dilim ng bakuran. Mas mabilis silang dumating kaysa sa inaasahan ko. Mahina nitong sabi. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Aling. Sino ang sinasabi mo? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang bantay. Sa halip ay itinuro nito ang labas ng bahay. May naghahanap sa aklat. Napatingin si Tatay Aling sa bintana.
Sa unang tingin ay wala siyang nakitang kakaiba. Madilim ang bakuran at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kaunting tanglaw. Ngunit habang mas pinagmasdan niya ang paligid, may napansin siyang kakaibang galaw sa dulo ng bakuran. Isang anino. Hindi ito malinaw na anyo ng tao. Para itong maitim na hugis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Napaatras si Tatay Aling. Ano iyon, bulong niya? Ang bantay ay nanatiling nakatingin sa labas. Isa sa mga naghahanap sa aklat. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Tatay Aling. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng aklat, meron ng nilalang na naghahanap dito. Unti-unting lumapit ang anino sa bahay. Sa bawat hakbang nito ay tila mas nagiging malinaw ang anyo nito. Ito ay may hugis ng tao ngunit ang katawan nito ay tila gawa sa usok at dilim. Wala itong malinaw na mukha. Tanging dalawang mapulang liwanag ang makikita kung saan dapat naroon ang mga mata. Napakapit si Tatay Aling sa gilid ng mesa. Papunta ito dito, sabi niya. Tumango ang bantay. Ramdam nito ang presensya ng aklat. Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang mahiwagang aklat na nakapatong sa mesa. Ang mga pahina nito ay kusang nagbukas. Lumabas sa pahina ang mga bagong salita. Dahan-dahang binasa iyon ni Tatay Aling. Kapag lumapit ang mga naghahanap, ang tagapagbantay ay dapat matutong gamitin ang kaalaman ng aklat. Napakunot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin nito, tanong niya. Sumagot ang bantay. Ang aklat ay hindi lamang nagbibigay ng mga lihim. Ipinapakita rin nito kung paano protektahan ang sarili. Napatingin si Tatay Aling sa pahina. May bagong simbolo na lumitaw sa gitna ng pahina. Isang bilog na may mga ukit sa paligid nito. Isa itong selyo, paliwanag ng bantay. Kung gagawin mo ang selyong ito, hindi makakapasok ang nilalang sa loob ng iyong bahay. Tumingin si Tatay Aling sa sahig. Paano ko iyong gagawin? Sumagot ang bantay. Gamit ang abo ng lampara at ang iyong kamay. Hindi na nag-atubili si Tatay Aling. Kinuha niya ang kaunting abo mula sa ilalim ng lampara at lumuhod sa sahig. Sa tulong ng larawan sa aklat, dahan-dahan niyang iginuhit ang simbolo sa sahig sa harap ng pintuan. Habang ginagawa niya iyon, naririnig niya ang mabagal na hakbang ng anino sa labas. Palapit ito ng palapit. Sa wakas ay natapos niya ang pagguhit ng selyo. Sa sandaling iyon ay kumislap ang simbolo sa sahig. At sa labas ng bahay ay tuluyan ng lumapit ang nilalang sa pintuan. Huminto ito sa mismong harap ng bahay. Ang dalawang mapulang mata nito ay tila nakatingin diretso sa loob. Nanatiling tahimik si Tatay Aling. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ay sinubukan ng nilalang na lumapit sa pintuan. Ngunit nang maabot nito ang selyo sa sahig, biglang kumislap ang simbolo. Isang hindi nakikitang puwersa ang tumulak sa nilalang palayo. Naglabas ito ng mahinang ungol na parang hangin na dumaraan sa mga puno. Pagkatapos ay umatras ito. Unti-unting naglaho ang anino sa dilim ng bakuran. Nang tuluyang mawala ang presensya nito, dahan-dahang bumalik sa normal ang hangin sa loob ng bahay. Napaupo si Tatay Aling sa sahig. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Lumapit muli ang bantay sa mesa. Ngayon ay alam mo na, sabi nito. Ang aklat ay hindi lamang lihim. Isa rin itong susi sa kapangyarihan na matagal nang nawala sa mundo. Tahimik na tumingin si Tatay Aling sa aklat. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Kung may isang nilalang na dumating ngayong gabi, maaring may iba pang susunod. And sa susunod na pagkakataon, mga tao ay nag-uusap sa labas ng bahay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Kahit lumipas na ang ilang minuto, pakiramdam niya ay parang naroon pa rin ang presensya ng nilalang sa paligid. Unti-unti siyang tumayo. Ang selyo na kanyang iginuhit sa sahig ay bahagyang kumikislap pa rin,
Ngunit ang liwanag nito ay dahan-dahang humihina. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang mahiwagang aklat. Ang bantay na nilalang ay nakatayo sa tabi nito, tila nagbabantay sa bawat pahina. Totoo nga ang sinabi mo, sabi ni Tatay Aling habang nakatingin sa aklat. May mga nilalang talagang naghahanap dito. Tumango ang bantay. Matagal na silang naghahanap, sagot nito. Ngunit ngayon lamang muli nagising ang aklat. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Paano napunta ito sa aking bakuran? Tanong niya. Hindi ko naman alam na may ganitong bagay na nakabaon dito. Ang bantay ay tahimik na tumingin sa aklat. Parang nagbabalik ito sa mga alaala na matagal nang nakalimutan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ito. Maraming taon na ang nakalipas, bago pa man mabuo ang mga bahay sa lugar na ito, may mga taong nagbantay sa aklat. Napatingin si Tatay Aling dito. Mga tagapagbantay, tanong niya. Tumango ang nilalang. Isang pangkat ng mga tao na may kaalaman sa mga lihim ng mundo. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang aklat upang hindi ito mapunta sa mga taong may masamang hangarin. Tahimik na nakinig si Tatay Aling. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Kung may mga tagapagbantay noon, sabi niya, bakit napunta ito sa ilalim ng lupa? Huminga ng malalim ang bantay. Dahil dumating ang panahon na halos mahanap ng mga naghahanap ang aklat. Upang hindi ito makuha, itinago ito ng huling tagapagbantay. Napatingin si Tatay Aling sa aklat. Siya ba ang nagbaon nito sa aking bakuran? Hindi, sagot ng bantay. Sa panahong iyon ay wala pang bakuran dito. Mas lalo siyang nagtaka. Kung ganoon, paano ito napunta sa aking lupa? Dahan-dahang sumagot ang bantay. Ang lupang ito ay dati ring lugar na tinutuluyan ng huling tagapagbantay. Nanlaki ang mata ni Tatay Aling. Dito siya nakatira. Tumango ang bantay. Dito niya itinago ang aklat bago siya tuluyang nawala. Tahimik na napaupo si Tatay Aling. Parang unti-unti niyang nauunawaan ang dahilan kung bakit siya ang nakatagpo ng aklat. Ang lugar kung saan nakatayo ang kanyang bahay ay hindi pala ordinaryong lupa. Ito ay dating pinagtataguan ng isang lihim na matagal nang binabantayan. Ang aklat ay may kakayahang pumili ng susunod na tagapagbantay, patuloy ng bantay. At nang mahukay mo ito, kinilala ka nito. Hindi agad nakapagsalita si Tatay Aling. Hindi niya kailanman inisip na may ganitong responsibilidad na darating sa kanyang buhay. Ako ay isang simpleng tao lamang, sabi niya matapos ang ilang sandali. Hindi ako marunong sa mga lihim na sinasabi mo. Ngumiti ng bahagya ang bantay. Ang unang tagapagbantay ay hindi rin ipinanganak na may kaalaman. Ang aklat ang nagturo sa kanya. Tahimik na tumingin si Tatay Aling sa mga pahina. Sa sandaling iyon ay kusang nagbukas ang aklat. Isang bagong pahina ang lumitaw. May mga salita na unti-unting nabuo sa papel. Lumapit si Tatay Aling upang basahin ito. Ang kaalaman ay hindi ibinibigay ng sabay-sabay. Ito ay dumarating sa bawat hakbang ng tagapagbantay. Habang binabasa niya ang mga salita, may bagong larawan na lumitaw sa pahina. Isang lumang mapa. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Ang mapa ay tila nagpapakita ng mga lugar na may mga marka. Ang bawat marka ay may kakaibang simbolo. Ano ito? Tanong niya. Lumapit ang bantay sa aklat. Ang mga marka na iyon ay mga lugar kung saan nakatago ang iba pang lihim ng aklat. Nanlaki ang mata ni Tatay Aling. Ibig mong sabihin, may iba pa? Tumango ang bantay. Ang aklat ay may maraming bahagi. Ang kristal na nasa kahon ay isa lamang sa mga iyon. Tumingin si Tatay Aling sa kristal na nasa mesa. Ang liwanag nito ay mas maliwanag ngayon. Kung ganoon, sabi niya, kailangan kong hanapin ang iba? Sumagot ang bantay.
Kung nais mong maprotektahan ang aklat, kailangan mong maunawaan ang lahat ng lihim nito. Tahimik na napaisip si Tatay Aling. Hindi niya alam kung handa ba siyang harapin ang lahat ng iyon. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang aklat ay nasa kanyang pangangalaga. At may mga nilalang na patuloy na maghahanap dito. Habang nakatingin siya sa mapa sa pahina, napansin niya ang isang marka na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Ang marka ay hindi kalayuan mula sa kanyang lugar. Para bang ang susunod na lihim ay naghihintay lamang na matagpuan. At sa sandaling iyon, alam ni Tatay Aling na ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa tahimik na pamumuhay. Ito ay magiging isang paglalakbay upang tuklasin ang mga lihim ng mahiwagang aklat. Sumikat ang araw kinabukasan na tila walang kakaibang nangyari sa mundo. Ang mga ibon ay muling umaawit sa mga puno at ang malamig na hangin ng umaga ay dahan-dahang dumadaloy sa paligid ng maliit na bahay ni Tatay Aling. Ngunit sa loob ng bahay ay ibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Magdamag siyang halos hindi nakatulog. Ang mga nangyari noong gabi, ang mahiwagang aklat, ang bantay na nilalang, ang aninong nagtangkang pumasok sa kanyang bahay ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Habang umiinom siya ng mainit na kape sa maliit na mesa, nakatingin siya sa aklat na nakabukas sa pahina ng mapa. Ang mga marka sa mapa ay malinaw na nakaguhit. May ilang simbolo na tila kumikislap ng bahagya, ngunit may isa na mas maliwanag kaysa sa iba. Ito ang marka na sinabi ng bantay na maaaring pinakamalapit sa kanya. Lumapit ang bantay na nilalang mula sa tabi ng kristal. Sa liwanag ng umaga ay mas malinaw ang kanyang anyo, ngunit nananatili pa rin itong parang gawa sa liwanag at hangin. Tinitingnan mo ang unang marka, sabi nito. Tumango si Tatay Aling. Kung totoo ang sinasabi ng aklat, may isa pang lihim na nakatago sa lugar na ito. Sumagot ang bantay. Ang bawat marka sa mapa ay nagtatago ng isang bahagi ng kapangyarihan ng aklat. Napabuntong hininga si Tatay Aling. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na kailangan niyang maglakbay upang hanapin ang mga lihim na iyon. Hindi ako sanay sa ganitong bagay, sabi niya. Isang simpleng magsasaka lamang ako. Ngunit ang bantay ay tila hindi nag-alala. Ang mahalaga ay may puso kang handang gawin ang tama. Tahimik na tumingin si Tatay Aling sa mapa. Ang marka na kumikislap ay tila nasa isang lugar na napapalibutan ng mga puno. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ang lugar na iyon. Bigla niyang naalala ang isang bahagi ng kagubatan na matagal na niyang nakikita sa malayo. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Sa palagay ko, alam ko kung saan ito, sabi niya. Napatingin ang bantay sa kanya. Kung ganoon, oras na upang magsimula ang iyong paglalakbay. Tumayo si Tatay Aling. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at naglagay ng ilang bagay, kaunting pagkain, tubig, at ang kanyang maliit na kutsilyo na karaniwang ginagamit niya sa bukid. Pagkatapos ay tumingin siya sa aklat. Hindi ko ito maaaring iwan, sabi niya. Sumagot ang bantay. Ang aklat ay kailangang sumama sa iyo. Dahan-dahang isinara ni Tatay Aling ang aklat at inilagay ito sa loob ng kanyang bag. Ang kristal na nasa kahon ay bahagyang kumislap. Pagkatapos ay unti-unting lumiit ang anyo ng bantay hanggang sa ito ay muling naging maliit na liwanag na pumasok sa loob ng kristal. Tahimik na napangiti si Tatay Aling. Mukhang hindi siya tuluyang mag-iisa sa paglalakbay na ito. Lumabas siya ng bahay. Ang araw ay bahagyang sumisikat sa silangan at ang mga ulap ay nagiging kulay kahel sa liwanag ng umaga. Tumingin siya sa kanyang bakuran. Ang lugar na matagal niyang pinangalagaan ay tila nagpaalam sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang paglalakbay. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Nagsimula siyang maglakad patungo sa direksyon ng kagubatan. Habang papalayo siya sa kanyang bahay, napansin niya na tila mas tahimik ang paligid kaysa karaniwan.
Para bang ang kalikasan mismo ay nagmamasid sa kanyang paglalakad. Matapos ang ilang oras ng paglalakad ay narating niya ang gilid ng kagubatan. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga dahon ay halos nagtatakip sa sikat ng araw. Ang hangin sa loob ng kagubatan ay malamig at may kakaibang katahimikan. Huminto si Tatay Aling sa unang hakbang papasok sa loob ng mga puno. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang aklat sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at binuksan. Ang pahina ng mapa ay muling lumitaw. Ang marka na kanyang hinahanap ay kumikislap ng mas maliwanag ngayon. Ibig sabihin ay malapit na siya sa lugar. Habang naglalakad siya sa loob ng kagubatan, napansin niya ang kakaibang bagay. May mga bakas ng paa sa lupa. Ngunit ang mga bakas ay hindi mukhang galing sa tao. Malalaki ang mga ito at tila may matutulis na kuko. Napahinto si Tatay Aling. May malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likod. Maingat siyang tumingin sa paligid. Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa malayo ay may narinig siyang mahinang galaw sa pagitan ng mga puno. Para bang may isang nilalang na nagmamasid sa kanya. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Tatay Aling ang isang mahalagang bagay. Ang lihim na kanyang hinahanap ay hindi lamang basta nakatago. Ito ay binabantayan. Huminto si Tatay Aling sa gitna ng kagubatan habang pinakikinggan ang kakaibang galaw sa paligid. Ang mga puno ay matataas at ang kanilang mga sanga ay halos nagsasara sa itaas, kaya't kaunting liwanag lamang ng araw ang nakakarating sa lupa. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ng lugar ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwang katahimikan ng kagubatan. Muli niyang tiningnan ang mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki ang mga ito, halos 2 beses ang laki ng kanyang sariling paa. Ang mga marka ay may matutulis na dulo na tila gawa ng mga kuko. Napabuntong hininga si Tatay Aling. Hindi ito bakas ng anumang hayop na karaniwan niyang nakikita sa kagubatan. Habang nakatingin siya sa lupa, narinig niyang muli ang mahinang kaluskos sa likod ng mga puno. Unti-unti siyang napalingon. Sa pagitan ng mga puno ay may gumalaw na anino. Isang anyo na mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Napaatras si Tatay Aling. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig habang hinahawakan ang strap ng kanyang bag. Sa sandaling iyon ay bahagyang kumislap ang mahiwagang aklat sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at binuksan. Ang pahina ng mapa ay biglang nagbago. Ang marka na kanyang hinahanap ay halos nasa mismong lugar na kanyang kinatatayuan. Ngunit may lumitaw ding bagong simbolo sa pahina. Isang simbolo na kahawig ng isang mata. Sa ibaba nito ay may mga salitang unti-unting nabuo sa pahina. Ang lihim ay binabantayan ng nilalang na hindi basta-basta nagpapakita sa mga tao. Napalunok si Tatay Aling. Hindi pa man siya natatapos sa pagbabasa ay biglang narinig niya ang isang malalim na paghinga sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang nilalang. Ito ay napakataas, halos 2 beses ang taas ng isang tao. Ang katawan nito ay tila gawa sa mga sanga at dahon ng puno. Ang balat nito ay parang balat ng matandang punong kahoy, at ang mga mata nito ay kulay gintong kumikislap sa dilim ng kagubatan. Para itong bahagi ng kagubatan mismo. Hindi gumalaw si Tatay Aling. Tahimik lamang niyang tinitigan ang nilalang. Ang nilalang naman ay tila pinag-aaralan siya. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ito sa mababa at malalim na tinig. Matagal nang walang taong nakarating sa lugar na ito. Nanlaki ang mata ni Tatay Aling. Hindi niya inaasahan na ang nilalang ay makakapagsalita. Ako ay naghahanap lamang ng isang lihim, sagot niya. Tumingin ang nilalang sa aklat na hawak niya. Ang gintong mga mata nito ay tila nagliwanag. Ang aklat. Napakunot ang noo ni Tatay Aling. Kilala mo ito? Sumagot ang nilalang. Matagal ko nang binabantayan ang lihim na hinahanap mo. Napatingin si Tatay Aling sa paligid. Kung may lihim nga sa lugar na iyon,
Hindi niya makita kung saan ito nakatago. Kung ganoon, sabi niya ng maingat, maaari mo bang sabihin kung nasaan ito? Tahimik na tumingin ang nilalang sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng mahinang paggalaw sa mga dahon sa lupa. Huminto ito sa harap ni Tatay Aling. Ang lihim ay hindi ibinibigay sa sino mang humahanap lamang ng kapangyarihan. Sumagot si Tatay Aling. Hindi ako naghahanap ng kapangyarihan. Gusto ko lamang maunawaan ang aklat na aking natagpuan. Sandaling nanahimik ang nilalang. Para bang sinusuri nito ang katapatan ng matandang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa lupa sa likod ni Tatay Aling. May isang malaking bato na bahagyang natatakpan ng mga damo at dahon. Itinuro iyon ng nilalang. Sa ilalim ng batong iyon nakatago ang hinahanap mo. Napalingon si Tatay Aling. Lumapit siya sa bato at sinubukang itulak ito. Mabigat ito. Ngunit sa tulong ng kanyang buong lakas ay nagawa niyang igalaw ito ng bahagya. Sa ilalim ng bato ay may isang maliit na hukay. At sa loob ng hukay ay may isang bagay na kumikislap sa liwanag. Isang lumang medalyon. Kinuha niya ito. Ang medalyon ay yari sa ginto at may parehong simbolo na nakita niya sa mahiwagang aklat. Sa sandaling mahawakan niya ito ay biglang nagliwanag ang aklat sa kanyang kamay. Lumabas ang mga bagong salita sa pahina. Ang unang bahagi ay natagpuan. Napatingin si Tatay Aling sa nilalang ng kagubatan. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Sumagot ang nilalang sa tahimik na tinig. Dahil hindi ko nakita sa iyong puso ang kasakiman. Huminga ng malalim si Tatay Aling. Pakiramdam niya ay parang unti-unti niyang nauunawaan ang layunin ng kanyang paglalakbay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, biglang naging seryoso ang mukha ng nilalang. Tumingin ito sa malayong bahagi ng kagubatan. Hindi ka nag-iisa. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Aling. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot ang bantay ng kagubatan. May iba pang naghahanap sa aklat. Sa pagkakataong ito, malapit na sila. Nanatiling tahimik si Tatay Aling matapos marinig ang babala ng bantay ng kagubatan. Ang hawak niyang medalyon ay bahagyang umiinit sa kanyang palad at ang mahiwagang aklat na nasa kanyang kamay ay patuloy na kumikislap ng marahan. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatingin ang bantay. Ang kagubatan ay tila tahimik pa rin sa unang tingin, ngunit habang mas pinagmasdan niya ang malalayong puno ay may napansin siyang kakaiba. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga sanga. Hindi ito karaniwang galaw ng hayop. Para itong mga anyong mabilis na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Dumarating na sila, sabi ng bantay ng kagubatan. Napahigpit ang hawak ni Tatay Aling sa medalyon. Sino sila? Tanong niya. Sumagot ang nilalang. Ang mga naghahanap sa kapangyarihan ng aklat. Sa sandaling iyon ay lumakas ang hangin sa loob ng kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang kumaluskos ng sabay-sabay at ang katahimikan ng lugar ay napalitan ng kakaibang tensyon. Unti-unting lumitaw ang tatlong anino mula sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang mga anyo ay hindi ganap na malinaw. Para silang mga nilalang na gawa sa madilim na usok. Ngunit ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kulay pula. Huminto ang mga ito ilang hakbang mula kay Tatay Aling. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa malamig na tinig. Ibibigay mo ang aklat. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Aling. Hindi siya sumagot. Sa halip ay napatingin siya sa bantay ng kagubatan. Ang nilalang ay nakatayo pa rin sa kanyang likod, ngunit ang anyo nito ay tila mas matibay ngayon, parang bahagi ng matandang punong kahoy. Iwan ninyo ang lugar na ito, sabi ng bantay sa mababang tinig. Hindi kayo pinapayagang pumasok dito. Ngunit ang mga nilalang ay tila hindi natakot. Sa halip ay lumapit pa ang isa sa kanila. Ang aklat ay hindi para sa mga mahihina, sabi nito. Ang kapangyarihan nito ay dapat mapunta sa amin.
Biglang kumislap ang mahiwagang aklat sa kamay ni Tatay Aling. Ang mga pahina nito ay kusang nagbukas. Lumabas ang mga bagong salita sa pahina. Kapag dumating ang mga naghahanap, gamitin ang tanda ng unang lihim. Napatingin si Tatay Aling sa medalyon na hawak niya. Ang simbolo sa medalyon ay kapareho ng simbolo sa pahina ng aklat. Ang medalyon, bulong niya. Lumapit ang mga nilalang. Ang kanilang mga anyo ay tila humahaba at lumalawak habang papalapit sila. Tumingin si Tatay Aling sa bantay ng kagubatan. Tumango ang nilalang. Para bang sinasabi nitong subukan niya ang kapangyarihan ng medalyon. Huminga ng malalim si Tatay Aling. Pagkatapos ay itinaas niya ang medalyon sa harap ng mga nilalang. Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang medalyon. Ang liwanag nito ay kumalat sa paligid na parang isang bilog na alon ng enerhiya. Napaatras ang mga nilalang. Naglabas sila ng mahinang ungol na parang hangin na dumaraan sa madilim na kuweba. Ang pulang liwanag ng kanilang mga mata ay kumurap. Unti-unting umatras ang tatlong anino. Hindi pa ito tapos, sabi ng isa sa kanila. Mahahanap din namin ang aklat. Pagkatapos ay unti-unti silang naglaho sa dilim ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Huminga ng malalim si Tatay Aling. Pakiramdam niya ay parang nawalan siya ng lakas matapos gamitin ang medalyon. Lumapit ang bantay ng kagubatan. Ang medalyon ay isa sa mga susi ng aklat, sabi nito. Tinutulungan ka nitong protektahan ang mga lihim nito. Tumingin si Tatay Aling sa medalyon. Ngayon ay tahimik na muli ang liwanag nito. Kung ganoon, sabi niya, Bosayen, marami pa akong kailangang matutunan. Tumango ang bantay. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Tumingin si Tatay Aling sa aklat. Sa sandaling iyon ay muling nagbago ang pahina ng mapa. May bagong marka na kumislap sa ibang direksyon. Ibig sabihin ay may isa pang lihim na naghihintay na matagpuan. Ngunit alam niyang sa bawat lihim na kanyang matatagpuan, mas lalo ring lalapit ang mga nilalang na naghahanap sa kapangyarihan ng aklat. At ngayon ay alam na nila kung sino ang may hawak nito. Matapos umatras ang mga aninong nilalang sa kagubatan, nanatiling tahimik si Tatay Aling sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga dahon sa paligid ay muli lamang marahang gumagalaw, at ang kagubatan ay tila bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa puso ni Tatay Aling, alam niyang nagbago na ang lahat. Hindi na siya ang simpleng magsasaka na nagbubungkal lamang ng lupa sa kanyang bakuran. Ngayon ay hawak niya ang isang aklat na hinahanap ng mga nilalang na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Mahigpit niyang hinawakan ang medalyon habang tinitingnan ang mahiwagang aklat. Ang mga pahina nito ay kusang gumalaw at dahan-dahang nagbukas sa isang bagong pahina. Lumitaw ang mga bagong salita. Ang unang bahagi ay natagpuan. Ang tagapagbantay ay nagsimula na sa kanyang landas. Tahimik na binasa ni Tatay Aling ang mga salita. Pagkatapos ay may bagong larawan na lumitaw sa pahina. Hindi ito mapa tulad ng nakita niya kanina. Ito ay isang lumang guhit ng isang malaking aklat na napapalibutan ng tatlong simbolo. Napakunot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya sa bantay ng kagubatan. Ang nilalang ay lumapit at tumingin sa pahina. Ang medalyon na nakuha mo ay isa lamang sa tatlong susi ng aklat. Nanlaki ang mata ni Tatay Aling. Tatlo? Tumango ang bantay. Kapag natagpuan ang tatlong susi, magbubukas ang tunay na lihim ng aklat. Napatingin si Tatay Aling sa medalyon sa kanyang kamay. Kung may dalawa pang katulad nito na nakatago sa mundo, nangangahulugan iyon na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ano ang mangyayari kapag nakuha ang lahat ng susi, tanong niya. Tahimik na tumingin ang bantay sa malayong bahagi ng kagubatan. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagbigay ng lalong misteryo sa aklat.
Magigising ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa loob nito. Sandaling nanahimik si Tatay Aling. May bahagi sa kanyang puso na natatakot sa ideyang iyon. Kapangyarihan para saan? Tanong niya. Sumagot ang bantay. Kapangyarihan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga mundong hindi nakikita ng mga tao. Napaisip si Tatay Aling. Mga mundo? Tanong niya. Tumango ang nilalang. May mga nilalang na matagal nang naninirahan sa tabi ng mundo ng mga tao. Ang aklat ang isa sa mga susi upang manatiling sarado ang pintuan sa pagitan ng mga iyon. Nanlamig ang pakiramdam ni Tatay Aling. Kung ganoon, ang aklat ay hindi lamang naglalaman ng mga lihim. Ito rin pala ay nagbabantay sa isang hangganan na hindi dapat mabuksan. At kung mapunta ito sa maling kamay, tanong niya. Ang bantay ay naging seryoso ang mukha. Kung mapunta ang aklat sa maling tao, maaaring mabuksan ang pintuan. Tahimik na napatingin si Tatay Aling sa aklat. Ngayon ay mas malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit may mga nilalang na naghahanap dito. Hindi lamang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang lihim na maaaring magbago sa buong mundo. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang aklat. Ang pahina ay nagbago muli. Lumabas ang isang bagong marka sa mapa. Mas malayo ito kaysa sa unang lihim na kanyang natagpuan. Ang ikalawang susi, sabi ng bantay ng kagubatan. Malayo ito sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Tatay Aling. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Maingat niyang inilagay ang medalyon sa kanyang bag at isinara ang aklat. Tumingin siya sa kagubatan na ngayon ay tila mas tahimik kaysa dati. Sa malayo ay naririnig ang hangin na dumaraan sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may mga nilalang na patuloy na naghahanap sa aklat. At sa bawat lihim na kanyang matutuklasan, mas lalo siyang lalapit sa tunay na kapalaran na nakatadhana sa kanya. Isang simpleng magsasaka ang nakatagpo ng mahiwagang aklat. Ngunit ang aklat na iyon ay nagbukas ng isang landas na magdadala sa kanya sa mga lihim ng mundong matagal nang nakatago sa paningin ng mga tao. At habang hawak niya ang aklat sa kanyang bag, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang paglalakbay ng bagong tagapagbantay ay nagsimula na.